magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na't sumamba, kumanta. Tayo na't sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Amen mga kapatid. Tayo patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos Ama sa langit sa muling pagkakataon na pinagkaloob sa atin na magkasama-sama na pagsalusaluhan ang kanyang mabuting balita. Ayan. Hindi lang po magandang balita, which is the Word of God. At sa araw na to, muli tayo ang napili ng Panginoon, kayo na naririyan, kaya ganun na lang dapat ang ating pasasalamat sa Kanya. Ano, ha? And before anything else, tayo muna po ay humingi ng gabay at patnubay sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang Ama sa langit, purihin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka. Ama, sa gabing ito, taos puso po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kagandahang loob sa amin na kami patuloy mong pinagkakalooban ng pagkakataon na makarinig muli sa iyo, Panginoon. At sa gabing ito, kami po ay nagpapasiyasat ng aming mga puso't kaisipan. Paging dapatin niyo po kami sa pagtanggap ng iyong mga banal na salita. Padala niyo po ang banal na Espiritu upang kami magkaroon ng pangunawa sapagkat inaamin namin na kulang ang aming kaisipan para maagbot ang iyong ganap na kalooban. Kaya Lord, we ask for thy wisdom to be upon us, to be able to understand every words na maririnig po namin
sa gabing ito. And we pray that your name will be glorified tonight, Father God. And we bring you back the highest praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hala, it's the last day of 2025 at mamaya ay sasalubungin na natin ang bagong taon, mga kapatid. Batiin natin ang ating mga celebrants. Of course, napakapalad nyo. Biruin nyo, birthday nyo December 31. Nung pinanganak kayo, nagpuputukan. Hallelujah. Happy birthday, of course, Sister Matet Serrano. Yan. Taga Baguio to. So from Baguio to, Sister Matet. Ano? Ito yung nag-ano, yung tawag dito? What you call this? Spoken poetry. Galing. And Sister Lynn Rivo. Brother Noel Lopez. Sister Cherry Reyes. Oy, si Brother Ves Aquino, New Year pa lang, And, si Brother Ali Bonggulto. Happy birthday, mga kapatid. And enjoy, siyempre, enjoy talaga yung araw ninyo sapagkat sobra ang pagse-celebrate ng mga tao. And of course, meron tayong advance happy birthday, January 1, 2026. Dalawa lang. Sister Josie Umayam and Sister Ishi Agas. Happy birthday, kapatid. Yan. Thank you, Lord. Hallelujah. Happy birthday and enjoy your day, mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At ngayon naman po, medyo tayo mag-stretching. Para tayo sabay-sabay, magpuri, sumayaw, dakilain ang ating Panginoong Diyos sa langit. Let's welcome the praise and worship team. Hello po mga kapatid, ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Merry Christmas! Hallelujah! Kaya kayong mga nasa inyong mga tahanan ngayong oras na to, o nakasakay man kayo sa inyong mga sasakyan, sumabay po kayo ng pag-awit, ng pagsamba at pagpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Thank you, Jesus! Mapalad ang mga taong sa'yo'y sumasamba. At sa pagsamba nila ay umaawit sila. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. At dahil hindi pa po tapos ang Pasko, tayo po'y umawit sa Panginoon Yes, ng pamaskong Lord. awitin. Pasko na naman, kapatid ko. Pasko na naman, kapatid ko, pagpunita sa pagsilang ni Kristo. Pasko na naman, kapatid ko, magmahalan, magbigayan tayo. One more time. Pasko na naman, kapatid ko, pagpunita sa pagsilang ni Kristo. Pasko na naman, kapatid ko, magmahalan, magbigayan tayo. Ngunit wag lamang kung Pasko, Gagawin ang lahat ng ito, ugaliin natin, kapatid ko, magmahalan, magpakailanman.
Ngunit wag lamang kung Pasko, gagawin ang lahat ng ito. Ugaliin natin kapatid ko, magmahalan magpakailanman. Pasko na naman! Pasko Na naman kapatid ko, Paggunita sa pagsilang ni Kristo. Pasko na naman kapatid ko, magmahalan magbigayan Ngunit tayo. wag lamang. Ngunit wag lamang kung Pasko, gagawin ang lahat ng ito. Ugaliin natin kapatid ko, magmahalan magpakailanman. Woo! Woo! Yes, Ay, Lord! ba? Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kainang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Minsan pa! Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kainang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Ang iyong problema. Magdasal, Magdasal. maghintay, Maghintay. magtiwala sa oras ng pangangailangan. Si Jesus ang katugunan. Katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon. Kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon. Kasama sa lahat ng oras, papuri at pasasalamat tanging sa iyo. Si Jesus ang ating Panginoon. Si Jesus ang ating Panginoon. Kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon. Kasama sa lahat ng oras, papuri at pasasalamat tanging sa iyo. Minsan pa si Jesus. Si Jesus ang ating Panginoon. Kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon. Kasama sa lahat ng oras, papuri at pasasalamat tanging sa iyo. Alay tanging sa iyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Praise Lord. you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa panahon ng Kapaskuhan, tunay na punong-puno tayo ng pag-ibig, pagpapatawad, at nararamdaman natin lahat ito Yes, Lord. Thank you, sapagkat Jesus. ito ay nagmula lahat sa ating Panginoon. Kaya patuloy nating igawad ang pag-ibig na ito Yes, Lord. sa ating kapwa. Hallelujah. Pasko ay sasapi, pag-ibig ay ilapi sa bawat isang nananalig sa Diyos. Gaya mo'y hatid. Minsan pa, Pasko ay sasapi, pag-ibig ay ilapi sa bawat isang nananalig sa Diyos.
kaya mo'y hatid. Pagtatalo ay limutin. Pagtatalo ay limutin. Pagpapatawad ay isipin. Damhin ang diwa ng Pasko. Pag-ibig ng Diyos sa pagtatalo ay limutin. Pagtatalo ay limutin. Pagpapatawad ay isipin. Damhin ang diwa ng Pasko. Pag-ibig ng Diyos sa tao. Hallelujah. O Jesus, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong kabutihan. Ang mabuting pastor ng aking buhay. Pinahihimlay ako sa mainam na pastulan. Hallelujah. O Jesus, ikaw ang aking gabay. Patnubay sa aking daraanan. Tugon sa aking dalangin. Hallelujah. Inaakay ako sa tahimik na batisan. Sasambahin kita, Panginoon. Sasambahin kita, Panginoon. Papurit parangal para sa iyo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag. Anumang lahi o dako ng mundo, sasambahin kita, Panginoon. Papurit parangal para sa iyo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag. Anumang lahi o dako ng mundo, sasambahin kita. Sasambahin kita, Panginoon. Hallelujah. Papurit parangal para sa iyo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag. Pagkat ikaw ang aming Diyos. Pagkat ikaw ang aming Diyos. Pagkat ikaw ang aming Diyos. Aming Diyos.
Jehovah Jireh, Jehovah We praise Rapha, you, my Jesus. Jehovah Shalom, Hallelujah. Jehovah Hallelujah. Elyon. Thank you, Lord. Palakpakan po natin Yes, ang Lord. ating Panginoon. Thank you, Hallelujah. Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Music Ministry. Glory, glory to God yan, mga kapatid. Yan. Salamat sa Diyos. So, ready na tayo, mga kapatid. Yung ating mga gamit, yung ating Bible, notebook, ballpen, markers. Do we have those mga gagamitin natin sa pag-aaral? Markers kung Bible. And halos lahat naman ang ginagamit na, telepono na rin. Ano, ha? Pero nalalagyan din ng mark yun, di ba? Na-highlight din maski sa telepono. Okay. Yan. So mga kapatid, to close chapter 6. Yan. Sa series on the book of the Galatians, which is also happened to be the last Bible study for this year. Ayan. So, sabay-sabay po tayo muli mag-aral. Dito na po tayo sa Galatians 6, verses 11 to 18. Ano ha? So, tuloy-tuloy na po tayo. At tayo po ang nabigyan ng, what you call this, pagkakataon na siyang magtapos itong ating pag-aaral sa Galatians 6, verse 11 to 18. So, allow me to read. Babasahin ko po sa inyo sa NIV. Okay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sabi po ni St. Paul dito sa Galatians 6, 11 to 18. Sabi dito, verse 11, see what large letter I use as I write to you with my own hands. Those who want to impress people by means of the flesh are trying to compel you to be circumcised. The only reason that they do this is to avoid being persecuted for the cross of Christ. Verse 13, not even those who are circumcised keep the law, yet they want you to be circumcised, that they may boast about your circumcision in the flesh. May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. Neither circumcision nor uncircumcised means anything. What counts is new creation. Verse 16, peace and mercy to all who follow this rule, to the Israel of God. From now on, let no one cause me trouble, for I bear on my body the marks of Jesus. Verse 18, the grace of our Lord Jesus Christ be with you, be with your spirit, brothers and sisters. Amen. Yan. Nais ko rin pong basahin sa inyo sa Tagalog. Sa mabuting balita. Galatia 6, 11 hanggang 18. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang mga titik na ginamit ko sa pagsulat sa inyo sa pamamagitan ng sarili kong kamay. Gusto lamang ng mga namimilit sa inyo na kayo'y magpatuli nang makita silang gumagawa ng magagandang bagay. Ginawa nila iyon upang huwag silang usigin dahil sa krus ni Kristo. Kahit na sila'y mga tuli, ay hindi naman tumutupad sa kautusan. Nais lamang nilang patuli kayo upang maipagmalaki nila na kayo man ay tumupad sa tungtuning iyon. 14. Huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito'y patay na para sa akin, at ako na may patay na rin sa mundo. 15.
Hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao. Ang mahalaga kung siya ay bago ng nilalang. 16, manatili nawa ang kapayapaan at habag ng Diyos sa lahat ng namumuhay ayon sa tungtuning ito at sa buong bayan ng Diyos. 17, kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ninuman ang aking mga paghihirap sapagkat ipinapakita ng mga pilat sa aking katawan na ako'y lingkod ni Jesus. Mga kapatid, in verse 18, sumain nyo nawa lahat ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dakilang Ama sa langit, sa gabing ito, itinataas ko po itong Galatians 6:11 to 18. Lord, bless the reading. And Father God, at this very moment, I'm lifting up to you myself, Father God. Use me tonight. Bless my lips. I'm your mouthpiece. I am nothing without you, Father God. Be the one to put the words on my mouth, Father God. And may your name be glorified tonight. I bring you back the highest praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Napakabait ng ating Panginoon sapagkat narito na naman tayo para magkatipon sa kanyang pangalan at pag-aralan ang mga salitang ito. Bagamat sasabihin natin, narinig na namin yan, na pag-aralan na. But it's good to be reminded. Alam nyo tayo mga tao, mga kapatid, likas na makakalimutin. Kaya nga, we're so blessed for having this kind of program mula Lunes hanggang Linggo. Wala nang space para sa mga kaabalahan dito sa mundo. Bagamat meron pa rin, pero mas lamang na ngayon. Kung nung araw, every Sunday lang tayo nakakarinig ng tungkol sa ating Panginoon. Then from Monday to Saturday, ito na yung ating mga kanya-kanyang kaabalahan. Pero this time, iba na po ang ginagawa ng Panginoon sa atin. That shows, sabi nga, na the day of the Lord is coming nearer. Gusto ni Lord na tayong lahat sa kanyang muling pagbabalik ay maligtas. Kaya siya na rin ang gumawa ng paraan. Kagaya nga nitong ating sineselebrate every year. We are celebrating the coming of Christ, ang kanyang pagdating, for the purpose of sa ating kaligtasan. And we are being reminded every year na may isang taong namatay para sa ating kaligtasan. Kasi before that, lahat ng creation is already on their way to their doom. Pero dahil sa masaganang habag ng ating Ama sa Langit, anong ginawa niya? Siya pa rin ang gumawa ng paraan. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him may not perish but have eternal life. Yun ang kinakailangan ma-instill sa ating kaisipan every time na sasapit ang ganitong panahon, ang Christmas time. Amen? At sa gabing ito, sa ating pag-aaral, in relation with our celebration dito sa Galatians 6:11 to 18, na yung ating relasyon sa ating Panginoon, kung ano ba ang tunay na Kristiyano. Dito sa Galatians 6:11, sabi dito, makikita natin, may emphasis dito si Paul. Sabi, see what large letter I use as I write to you with my own hands. Alam niyo mga kapatid, doon pa lang sa umpisa, meron ng diin. Talagang sinulat, nilimbag, malalim yun. Ang mga talatang ito, with large letter ni Paul. For what reason? Para malinaw na mabasa, walang ma-miss out. Kasi baka sabihin, hindi ko nabasa, malabo ang aking mata. Kaya nilakihan ni Paul in big letters.
Sinulat niya upang malinaw na mabasa ang kanyang isinulat. Kanino? Sa mga taong minamahal ng ating Panginoon, sa mga Kristiyano. At sabi nga dito, ito'y isang napakamakapangyarihang, sabi natin, is the powerful conclusion of Paul's letter, where he emphasizes that true faith isn't about external ritual like circumcision, but about the transformative power of the cross of Christ, creating a new creation in believers. Alam niyo mga kapatid, itong kaganapang ito, this has been everybody's experience. O hindi na po ako lalayo. Kasi nung araw, ang paniniwala ng mga tao is basta maging mabait ka, gumawa ka ng mabuti, maliligtas ka. Kaya lang, minsan ini-equate nila, gawa buti, gawa masama, gawa buti, gawa masama. Akala nila, ganun ang tunay na buhay ng isang Kristiyano. Kung babalikan ko po yung aking buhay before na-encounter ko ang ating Panginoon, I may say na-encounter ko ang Panginoon. Kasi nung araw, yes, iminulat sa atin na mayroong Diyos. And we have our Sunday activity, we go to Mass, ganyan, ganito. Pero napakababaw ng aking relasyon sa Panginoon. Kaya ako sinabing napakababaw kasi napunta na ako sa gawain ito at nakita ko na yung aking buhay with the Lord is more of ceremonies. Yung pagpunta ko sa church, alam niyo mga kapatid, ako ho ito ewan ko ho kayo. Bilang pagsunod sa mga matatanda, pagsunod sa magulang, sa mga lola na kailangan magsimba dahil yan ay sa Diyos. Yan. Alam ko na rin na ang Diyos ang lumikha sa atin, ganito, makapangyarihan, at huwag kang gagawa ng masama sapagkat paparusahan ka. So, may fear. Fear of being punished, masaktan, baka ano. Pero, yun ang pagkakilala ko sa Panginoon. Hindi ko alam na siya ay a loving God, a faithful God, who is always ready to forgive sin. So, nagsiserve ako sa Panginoon out of fear. Kung ako'y nagsisimba man, is out of obligation. Bakit kanyo? Alam nyo, ito ako. At naikwento ko rin ito sa prayer meeting. Pag ako ay dumating sa misa ng halfway, sabihin natin, kordero na ng Diyos, itutuloy ko yun, tatapusin ko yun. Pagkatapos nun, aantayin kong umulit. Pagdating ng malapit ng kordero ng Diyos, lalabas na ako. Ano kagaya nun? Parang nanonood ng sine. See? So anong klaseng uri ng pagsamba yung ginagawa ko, mga kapatid? But the Lord has been good to me. The Lord has been good to us. Sapagkat He allow us, o sabihin natin, ito na yung pagpili sa atin ng Panginoon. He allow us to be in this community, in this kind of relationship. Nasabi ko nga sa inyo, kung nung araw, every Sunday lang tayo, then the rest of the week, ati na. But this time, si Lord na ang bumubuo ng ating buong linggo from Monday to Sunday. Why? For the purpose of everyday niya tayong magabayan, everyday niya tayong, of course, magabayan, mabigyan ng instruction, at wala ng puwang ang standard ng mundo. Kasi ang standard ng mundo is, of course, always against the will of God. Kaya lang nakakalungkot ang mga tao pang nasa sitwasyon na
akala nila na sila'y maliligtas sa pamamagitan lamang ng mabubuting gawa, ng mga ritual, ceremony. Okay, as we continue. So, nung araw, ang ceremony noon, kailangan magpatuli para maligtas. Ganyan, ganito. Pero hindi yun eh. Ha? It's the transformative power of the cross of Christ, creating a new creation. Di ba? Kaya nga sabi, when anyone is joined to Christ, yun ang napakahalaga eh. Yung makipag-isa kay Kristo. Yun ang mga tunay na Kristiyano. Nakipag-isa kay Kristo, hindi lang nakipag-isa kay Kristo ha. Ang nakikipag-isa kay Kristo ay may pananampalataya. And as we know, ano ba yung pananampalataya? Alam natin. Faith is to be sure of the things you hope for and to be certain of the things that you cannot see. So nandun yung ganap na pag-asa mo sa ating Panginoon, nagaganapin ang anuman ang dinadalangin mo, to be sure of the things you hope for, and to be certain of the things that you cannot see. Hindi mo pa nakikita pero alam na alam mo. Pero ito ang isang meaning ng faith, ng isang tunay na Kristiyano. Faith is simply believing in our Lord Jesus Christ, believing in His Word, and obeying. At yan ang may transformed life, mga kapatid. Ang bawat salitang naririnig, nababasa, tinetreasure, kinikip sa heart. Why? Para ito'y pagyamanin, pagmuni-munihan, at isa pamuhay. Obey every word. Alam nyo, nakakatuwa sa Word of God, sa mga utos ng ating Panginoon, sa mga instruction ng ating Panginoon. Sabi ko nga, kung sa mundo, pag inuutusan ka, ang konsuelo, ang ganansya, ay sa nag-uutos. Correct? Di ba? Kaya napapadali yung kanyang trabaho dahil iniuutos na niya. Kaya ang ganansya, sa nag-uutos. Pero sa ating Panginoon, it's a different thing. Ang Diyos ang nag-uutos. Do you know the word ganansya? Who profit, parang profit, tama, Sister Jam? Ganansya, profit, konsuelo, ay doon sa inuutusan. Come to think of it, mga kapatid. Kasi marami mga tao, pag iniimbitahan mo sa prayer meeting, Bible study, ay, hindi ko na kailangan yan, wala naman akong ginagawang masama. Pero ang totoo nun, ayaw nila ng Word of God. Why? Kasi puro utos daw. Ang hirap naman yan, puro utos, puro utos, puro utos. Naalala ko tuloy si Bentot si Tatang kasi pagka inutusan nung kanyang tatay, puro utos, puro utos. Alam nyo, sa ating Panginoon, ito'y mga utos at instruction ng ating Panginoon na ang benefit ay sa inuutusan. I'll give you an example. Ang Joshua 1:8, sabi dito, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon. Dili-dilihin mo araw at gabi upang matupad mo ang bawat nasusulat doon. So that is the instruction. Read and study. At live by it. Isa pamuhay. Alam niyo kung susunod doon? Upang sa ganon, giginhawa ka at magtatagumpay. And that's the dream of all people. To be successful. To be, sabihin natin, to be rich, to be wealthy. O hindi ba maganda yon? Anong gagawin mo lang? Study it day and night. You will be successful and prosperous. Basahin nyo. Joshua 1:8, makikita nyo doon, hindi ako yan. Salita ng ating Panginoong Diyos. Marami pa. Basahin nyo lahat yan.
Sa pagtupad natin sa salita ng Panginoong Diyos, nandun ang, yun, susi. Yan ang susi. To experience the life that God has in store for us. Life in its fullness. Sabi sa John 10:10. Di ba? The promised life. O hindi ba? Mahirap ba? Kakatamaran ba natin yung salita ng Panginoong Diyos? Of course not. Alam nyo, maski hindi natin tuparin yung Word of God, hindi tayo sumunod kay Lord and ever, mananatili siyang Diyos. Ang loser dito, tayo, mga kapatid. Sabi nga, we miss the mark. And of course, laging sinasabi nga ng mami noon, if you missing the mark is a sin, kasalanan. Kasi knowing what is good, knowing what is right, but you don't do it, diba? It's a sin. Kaya dito, si Paul nga, sabi dito yung pagbabago ng tao, di ba? Hindi sapat na makita kang nandiyan ka lagi. Ang aga-aga mo pa, ikaw ang nagbubukas ng, sabi nga nung araw na matatanda ikaw ang nagbubukas ng simbahan. But what about your attitude? Yung kaisipan natin, yung pananalita natin, yung ugali natin. Ito ba'y naaayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos? Di ba? Naalala nyo nga, naalala ko nga, kaya nagkaroon nung tugtugin. Banal na aso, santong kabayo, hihihihi. Natatawa ako. Kasi yung kwento nga doon, kung papakinggan nyo yung buong kurso ng musika, yung may kwento, nanggaling sa gawain, nanggaling sa simbahan, nakasakay sa jeep, hindi ba? Tapos, minangyari, kung ano na yung sinabi niya sa driver, meron galing sa simbahan, pag uwi sa bahay, nakita lang na hindi nagawa yung pinagagawa, pinagmumura na ang mga kasama sa bahay. Pero saan galing yon? Galing sa simbahan. So, yun yung sinasabi dito. Punong-puno ka nga ng activity para kay Lord, para kay Lord, para kay Lord. Yes, sobrang sipag. Inaabot ng gabi. Pero, kamusta naman? Nakikita ba sa atin ang buhay ng ating Panginoon? Nakikita ba yung kababaang loob? Kagandahan ng pag-uugali? Di ba? At makikita natin yan sa bunga ng Espiritu. The fruit of the Spirit is the very character of our Lord Jesus Christ. May pag-ibig ba tayo? Do we have love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness? Nasa Galatians din po yan. And the fruit of the Spirit. Nakikita na ba sa buhay natin yan? That matters, mga kapatid. So the transformative power of the cross of Christ, creating a new creation in believers. Yan. So, those who follow this truth, ayan, tingnan natin. Then with Jesus suffering and sa sacrificial death ng ating Panginoong Jesucristo, yes, of course, doon, nalinis yung ating mga kasalanan, di ba? Napatawad tayo, napakasarap na tayo'y napatawad. Kaya normal na magkaroon tayo ng panibagong buhay. So may ilang bagay tayong makikita dito sa mga talatang ito. Una, dito, doon sa verse 11 nga, makikita natin, it's an authentic writing. Pag sinabing authentic writing, legit yan. Sabi doon, Paul uses large letter to show his writing personally, emphasizing the importance of this message. Yan. Kahalagahan na malaman natin, baka mamaya ay tayo puro gawang mabuti, hindi naman nakikita sa atin ang buhay ni Kristo. And that is nothing.
Sabi nga, kinakailangan yung ating mga mabubuting gawa ay bunga lamang ng ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi maraming mabubuting gawa, pero hindi bunga ng ating relasyon sa Panginoon. At may hindi naman at ako'y naranasan ko rin po yan. Sabi ko nga sa inyo, masasabing kami reliyosong family. We go to church religiously with other activities pa. Kasi nga po, yung lola ko sa mami ko, meron siyang sariling pinatayong kapilya. And every Holy Week, we're so busy. Siyempre, yung mga karosa, inaayusan, ganyan. Busy-busy. Tapos, sa bahay naman, sa school, kami ingat na gumawa ng mali. Sa madalit salita, talagang ang tingin ng tao sa amin, sa family, is talagang we're a perfect family. School, bahay, simbahan. Hindi po kami lumalabas, hindi kami bumabarkada. Parang napakaganda. Pero sa totoo lang, mga kapatid, kaya namin ginagawa yon ay yung nakagawian ng matatanda. Iniingatan namin ang aming reputasyon na walang masabi ang ibang taong hindi maganda sa amin. It's not because we love God, it's not because we respect God, but iniingatan namin ang aming reputasyon. So, sarili pa rin. It's flesh. Yun yung sinasabi dito. Mga works of the flesh. Walang value of no value sa ating Panginoong Diyos. Kinakailangan nagagawa natin ang magagandang bagay, ang mabubuting bagay because of our relationship sa ating Panginoong Hesus. How would you know na yung ginagawa mong mabuti ay because of your relationship with the Lord? You're doing it na may kagaanan. You're doing it for His glory. You are not expecting anything in return. Ginagawa mo to, wala kang pinipiling tao. Kasi hindi ba minsan yung good works mo, ginagawa mo lang yan doon sa mababait sa iyo. Pero pagka medyo hindi mo gusto yung taong yun, hindi mo ginagawaran ng magandang gawa. Yun ang laman. Pero ang tunay na kabutihan ay ginagawa sa kapwa, sa kahit kaninong kapwa. Kilala man mo o hindi, kaibigan mo man o hindi masyadong close, you're doing it because you're doing it for the Lord. Yun ang mga mabubuting gawa na bunga ng ating relasyon sa ating Panginoon. So ito yung kaya sinulat ni Paul to. Napakahalaga. Kasi yun nga mga tao, more on yung mga ceremonial. So, he write this with bold letters, large letter, para malinaw na mabasa. So, authentic writing. Personal. Si Paul talaga sumulat niyan. And number 2, critic of false teachers. Yan. Ito yung sinasabi nga dito na ceremonial, yung tinuturo. Di ba? Makikita niyo sa verse 12 and 13. This individual, those who want to make good, parang show off. Yan. Showing in the flesh. Talagang pagka may nakakakita, talagang talagang nakapikit. Yan. Pero iba naman nasa isip. One more thing, naalala ko. A-attend kami. Magsisimba. Pero ang kaisipan, anong gagawin pagkatapos ng simba? Pupunta sa ganito, pupunta ganyan. Sa ibang mga busy nanays, nagmimisa ang nasa isip. Nabunot ko kaya yung plancha? O kaya, pagka first mass in the morning, uwi, ano kayang almusal namin? Mag-ano na lang, ganito na lang, magprito na lang, ham, o magkakanin kami. Nasa loob. Supposed to be you are praying, you are worshiping God, but ang iyong kaisipan, punong-puno ng mga gagawin mo sa labas. Ang tagal naman ng sermon ng pare. So,
ano lang, seremonya lang yung ginagawa niya. Wag lang di masabing pumasok na simbahan. Pero the very purpose, yung listening sa Word of God, understanding the Word of God, wala. Yari tayo doon, mga kapatid. So yun yung sinasabi dito, showing in the flesh. Yan. Ano pa? Doon sa number 3, glory in the cross. Ayan. Paul's ultimate boast is the cross of Jesus, through which the world's value are dead. Ayan. Kung tunay na tayo ay may pagpapahalaga sa ginawa ng ating Panginoon. Alam nyo, sa atin magiging yung attachment attachment natin sa mundo, hindi na secondary. Kaya magagawa na natin yung sinasabing, put God first. Yung seek first the kingdom of God and His righteousness. Doon na tayo ngayon. At yung ating mga concerns of the world, secondary na lang yan, mga kapatid. Kasi sinabi din naman ng Word of God, yung sinabi ko nga sa inyo, yung instruction, seek first the kingdom of God and His righteousness. Yun ang instruction. Seek first the kingdom of God. Di ba? Ang kingdom of God is righteousness, peace, and joy. Pag sinabing righteousness, we are always in right standing relationship with God. At pag ganun kaayos ang ating relationship, we have the joy that is coming from God. And of course, we have the peace of God in us. Yun ang kingdom of heaven. Righteousness, peace, and joy. So, yun ang ating hahanapin. Seek first the kingdom of God and His righteousness. May kadugsong na naman yun. May kasunod yun. And all these things will be added unto us. Tayo pa rin ang ganansya, mga kapatid. Nakita nyo? So, kaya makikita nyo kung ganong kaganda ang buhay ng mga taong nakaugnay sa ating Panginoon at tumutupad sa pinagagawa ng ating Panginoong Diyos. So, we no longer value the things of the world. Bagamat nandyan yan, nandito tayo sa mundo, pero hindi na yan ang priority natin. Ha? So, through which the world's value are dead, kay Paul. At ganun din sa ating mga Kristiyano, to him, and he is also dead. Ayan. Sa mundo, wala na sa kanya. At yan ay hindi lamang kay Paul yan, sa ating mga Kristiyano rin. That should be also our standing. To the world, signifying a radical break from the worldly system. Kaya nga sabi sa Romans 12, di ba? Do not conform yourself to the standard of this world, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind. And by doing that, we will be able to know what is the will of God, what is pleasing to Him, and is perfect. Laging doon tayo sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. We must know our stand. We must know who we are as Christians, as followers of Christ. Wala na po tayo sa mga ritual, sa mga seremonya, sa mga kung ano-ano mga ginagawa. Sapagkat tapos na nagawa na ng ating Panginoon. Ang gagawin lang natin, tupdin natin ang pinagagawa ng ating Panginoon through the words na ating napapakinggan at nababasa. And in so doing, makikita natin yung pagbabago sa buhay natin. Alam niyo mga kapatid, maging sa pagbabago ng buhay natin, hindi rin tayo Si Lord din ang magbabago sa atin. Ang kinakailangan lang, we must be soaked sa Word of God. Hindi natin kaya baguhin ang sarili natin. That's why we need God. Di ba? Yung sabi nga, into thy presence we come, not by the works we have done, but by your grace, O Lord, into thy presence we come. Kinakailangan bukas lang lagi ang puso natin sa Panginoon. Lagi tayong, malalim na Tagalog to, kadaupang palad ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kapag lagi tayong nasa presensya ni Lord, nandito, reading the Bible, our prayer life, our devotion to God,
Basta ang ating exposure, nandun lagi tayo sa presence ni Lord, mga kapatid, magugulat kayo. Hindi nyo kailangan mag-effort para mabago. Mararamdaman nyo na lang sa sarili nyo na ayaw nyo na. Yun yung sinasabing dead to the world. Hindi na kayo natutuwa sa mga gawain sa mundo. Mararamdaman nyo na lang. Walang ka-effort. The secret is live by His Word. Always expose yourself sa gawain, sa pagbabasa, sa pananalangin sa ating Panginoong Diyos. So, in verse 15, makikita nyo yung new creation. What truly matters isn't circumcision or its absence, but becoming a new creation. Yun na nga yung sinasabi natin kanina pa, na kapag ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, isa ka ng bago nilalang. The old has gone, that is being dead to the world, and the new has come. A new creation in Christ, empowered by the Spirit. Ayan. Laging tayo ay magpagabay sa banal na Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Empowered by the Spirit, not by the law. Ang law, sasabihin lang sa iyo mga pagkakamali, ganyan. But through the Spirit, yan, tayo ay magkakaroon ng kapangyarihan na mapagtagumpayan sa mga bagay of this world. And number 5, blessing for the Israel of God. Pag sinabing Israel of God, Israel is the people of God. Tayo yung kasali tayo, bagamat hindi tayo taga-Israel, pero tayo yung tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayo ay mga inapo ni Abraham. Yan yung pangako. Yan. Blessing for the people of God or Israel of God. Sa verse 16, sabi doon, peace and mercy are for those who follow the rules. Faith in Christ, not work. The true people of God. Again, pag sinabing true people of God, they live by faith of the Son of God who loves us. Not by good works, but by faith. By faith, believing in Christ and obeying. And number 6, yung sinabi ni Paul, mark of Jesus Christ. Makikita kay Paul. Kung hindi man tayo nakaroon ng mga latay-latay sa katawan, kagaya ni Paul, sa kapagsunod sa ating Panginoon, but tayo, nakaranas tayo ng persecution. Yung bang, pagka nagba-Bible ka, mapapakain ka ba ng Bible na yan? Persecution yun, masakit. At minsan, yung magsasalita pa sa'yo, ay hindi iba. Mga mahal mo sa buhay. Naalala ko nga nung ako'y nabigyan ng pagkakataon na makasama ng ating leader papuntang Amerika. Sabi ng isa sa mga mahal ko sa buhay, ang laki mong TAN-GA. Alam niyo yung TAN-GA, di ba? Dapat nagtago ka na dun. Nagtrabaho ka. Thank you, Lord. Sapagkat nandun yung kapangyarihan ng Espiritu na hindi ako tumingin doon. Kundi ang pinaalala sa akin ng Panginoon, bakit ka narito? Para maglingkod. Gawin ang kalooban ng Diyos. And you're here with the leader to support sa music ministry, tumugtog, and that's it. Not to work. And thank you sa kapangyarihang yon. Kasi sa tunay na takbuhan, marami talagang nagpapakamatay talagang pumunta ng Amerika. Sabi nga, a place of milk and honey, magandang maghanap buhay doon. Tapos ako sa kolehiyo, but thank you, Lord. Hindi ako yun. Glory to God. Na, sabi nga yun yung sinasabing patay na sa mundo. You're no longer attracted. At hindi rin yan own doing mo. It is the Spirit of God that is in us to make us willing
to do His will. And thank you, Lord. Kasi biro nyo, 11 years akong nagpaparot pa rito sa Amerika. 3 months, 6 months, 3 months, 6 months. May seminar doon, seminar dito, kasama lagi ng ating leader ng MAME. Pero hindi ako nakaramdam ng pagnanasa na mag-stay doon and work. And I know it is the Spirit of God ang siyang gumabay sa akin. It is not my own doing, but it is the presence of God in me na hindi man lang ako nakaramdam na talagang magstay to find that sinasabi nilang greener pasture. Walang gagandang buhay kundi ang buhay na nasa Panginoon, nasa ugnayan sa ating Panginoon. Narito ang tunay na milk and honey. Di ba? And all these things shall be added. Naalala ko po yung aking word almost 40 years ago, yung na-receive kong word sa Deuteronomy. Sabi nga, I am going to bring you to the promised land, a land that you will never be hungry or ever be in need. The promised land is narito sa gawain ng ating Panginoon. And true enough, kailanman hindi kami nagutom, kailanman hindi kami nagkulang. From being single, a family man, a father, nakatapos ang mga anak ko, nakagraduate, ngayon may trabaho na sila. O, sino magsasabi na gutom sa Panginoon? No. He is real a father, a provider. Hindi. Kailanman hindi ka nagkulang. Kailanman di niya tayo pababayaan. Amen? So that's why the peace of God's people, peace and mercy are for those who follow Christ. And number 6, yun nga, yung marks of Jesus kay Paul. Tayo man, may mark of Jesus. Yung mga suffering na ating pinagdadaanan, as we follow Christ, yun ang marka natin. Matapang tayo sapagkat ang ating sinusundan is a God who is more than conqueror. Kasi, di ba, sabi ni Jesus Christ, this world is full of suffering. But take heart or fear not. I have overcome the world. Kaya kapag tayo na kay Kristo, sumusunod tayo sa Kanya. Mga kapatid, anumang mga concerns, pagsubok ang dumating sa buhay natin, we too are overcomers because we have Jesus in us. At yun yung mga marks sa buhay natin, yung mga suffering sa nararanasan natin, kagaya ng ating Panginoon. Nagdusa pero nasa kanyang kaluwalhatian ng Diyos. Tagumpay siya at the end. Amen? So, and number 7, the final benediction, a closing prayer for grace of the Lord Jesus Christ to be with their spirit sealed with Amen. So again, sa gabing ito, muli, pinaalala sa atin ng ating Panginoon. It is our faith in Him. Faith is believing in Him and obeying. Hindi sa seremonya, hindi sa mga good works, sa mga activity, yung mga pakitang tao na maraming ginagawa para sa Panginoon. No. Kinakailangan makita sa atin ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang makitaan tayo ng kagandahang asal. Kaisipan, sa puso, sa pananalita, maging sa gawa. May the presence of God be always seen in us. What matter is being a new creation. The old has gone, the new has come. Death to self, death in the world. Ibig sabihin, we are no longer entangled with the affairs of the world. Secondary na lang yung ating mga activity. Priority natin ang ating Panginoon.
Let us always seek first the kingdom of God and His righteousness. Kalaging kalooban ng ating Panginoong Diyos. And we will experience the goodness of life, the life that He has promised us, the life in His fullness. Thank you, Father God. Tayo manalangin. Dakilang Diyos Ama sa langit, maraming salamat po sa gabing ito na muli nyo na naman kaming pinaalalahanan ng aming dapat na maging gawi bilang mga tagasunod mo, bilang na mga binago mo. Thank you, Father God. And again, hindi po namin kakayanin kung wala po ang inyong gabay at patnubay. Palagi nyo po kaming samahan ng inyong banal na Espiritu upang kami laging mapapalahanan. May our life always bring you glory, Father God. Empower us with your Holy Spirit to always live by your precepts, by your word. Thank you, Father God. And again, salamat muli sa panibagong taon na ipagkakaloob mo sa amin, panibagong taon ng paglilingkod, panibagong taon ng full of miracles sa buhay namin. Thank you, Father God. We bring you back the highest praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Second